Welcome back muli mga kaibigan sa bagong muling mga balita na ating mapapakinggan at mapapanood dito sa channel ng Bayan, ang Bayang Pinas. Dito, ating matutunghayan ang mga bagay na nangyayari sa ating bansa, partikular na umano sa loob na mismo ng gobyerno at lalong-lalo na dito sa kasalukuyang administrasyon. Ngunit bago ang lahat, kung bago ka pa lamang sa ating channel ay siguraduhin mong ikaw ay mag-subscribe, pindutin ang notification bell at syempre piliin na rin ang all upang lagi kang maging updated sa mga balitang bago, totoo at walang bias. Syempre mga kaibigan at kung mga ating mga solid viewers naman dyan ay maraming salamat naman po sa inyong walang sawang pagsuporta. At huwag din pong kalimutang magpakita ng suporta sa ating channel sa pamamagitan ng pag-like at pag-share sa ating mga videos. At syempre mga kaibigan, kung meron ka naman pong hinaing at opinyon, ang ating comment section ay bukas para sa inyong mga opinyon at mga hinaing at kung ano po ang nais nyong sabihin sa ating mga gobyerno upang mabasa na ito. Heto na nga mga kaibigan, atin nang panoorin at pakinggan ang balitang ito. Kamara kung saan diyan winawalang yaho yung ating tax. Dahil nga po dito sa inyo pong pahayag, mga ibinunyag tungkol po dito sa mga tinatanggap ng mga kongresista pagdating po sa AKAP at iba pang mga ipinamumudmod no, sa ating mga kababayan. Mayor, ano ho ba yung naging tawag nito para masabi natin sa ating mga kababayan paano nyo po ito nakuha ng mga impormasyon? Well, alam mo, Admar, ano? Itong mga information naman galing din sa mga reliable sources. Kaya, ayun, hindi ko naman pwedeng banggitin sa inyo kung kanino ko nalaman. Tama nga nalaman kasi it will compromise also the identity of my sources, my informants. Pero, very reliable yung mga informants dito, Admar. Opo, si Jade po ito, Mayor. Opo. Mayor. Sorry, Jade. Yes, Jade. sorry. Yes Po. Jade. It's okay po, Mayor. Ito pong... Magkamukha kasi sila ni Admar. Pareho silang cute. Ba't mga SMN na anchor magkakamukha, no? Kahit kami, napapagkamala kami magkakamukha eh. 777, ano ho ba ito, Mayor? Po, pwede niyo pong maipaliwanag muli sa ating mga kababayan? Oh, sige, ano ba yan? Tuwing sasama kasi may mga provincial sortie si Speaker. At every time na may yung mga sumasama doon na mga congressman Naku. para ma-incentivize silang sumama, tatanggap nila ng 7 million na AIC, 7 million na MAIP. Ito yung sa medical, for indigenous medical assistance for indigenous patients. At yung TUPAD, 7 million din yun. Pero yung AIC, pwede mong i-convert into AKAP din. Nasa iyo rin yun kung gusto mo ba AIC or AKAP. Basta ang total nun is 21 million. Grabe, no? So, basta sumama ka lang daw kay Romualdez, ha? At pag magaganyan ka lang daw, sabihin, sa madaling salita ho, sumipsip ka lamang kay Romualdez. Papalakpakin mo lamang yung tenga ni Romualdez. Meron ka ng 777. May 7 kang AKAP, merong AIX, at meron din yung isa, yung medical, di ba? So, 67 million. Ibig sabihin nun, hindi mo sa tatanggapin po yun, ha? Yun ay maaari mong ipamahagi doon sa iyong distrito. O, ibig sabihin po no, meron ka ng 21 million na panuhol sa mga botante mo. Yan ho yun eh. Hindi mo man mahawakan yun, pero pera ng taong bayan yun, tax natin yun, pero pagdating sa pamamahagi, na andun yung politiko na mamahagi, nagbibigay sila sa mga constituent nila. Siyempre, yung mga constituent, uy, nandyan si congressman, o si Kong Chihuahua, ganun. Namimigay ng AIX, namimigay ng tupad, kung ano-anong pinamimigay.
Siyempre, ikaw. Oh, di ba? Ay, anong gagawin mo? Iboboto mo ngayon to. Bakit? Nakakatanggap kami. Sana nga, sa totoo lang, sana nga buo talaga yung natatanggap nyo. Hindi, malay nyo, yung sa ibang mga congressman o sa ibang mga liblib na lugar, kunwari, nakakatanggap kayo ng dapat ang IX nyo, ganito, 5,000. Meron nga nag-compute niyan, sabi nila, bakit yung computation parang kulang? Meron computation na ginawa dyan, na kulang. Sabihin, doon sa pinamamahagi, mga 2 milyon lang, yung 5 milyon, doon na sa... Yan naman pala itong mga animal na to nakakabili ng sports car at saka mga Rolex eh. Di ba? Kasi naman pala may mga gayaan sila. Opo, at itong pamimigay ng ganito, nagsimula pa last year pa, Mayor, o nung mga matagal na itong na nangyayari? Last year pa. Last year ko nalaman Last year namin nalaman. Siguro Sipin mo, since last year pa pala yan. So ilang 777 na kaya na ibigay dito sa mga animal na to? last quarter na yata last year. At kung sakaling naka-1 ka, naka-2 ka o naka-3 ka, 3 times 21. Kung naka-4 ka, 4 times 21. Kung naka-6 ka, 6 times. Kaya pala yung mga sip-sip, yung dikit ng dikit kay Specker, mantakin mo naka-6, 6 times 21. Kasi 777, di ba? 6 times 21, 120 plus. Basta ganun na yun. Kaya pambihirang buhay di antindi pala. Siguradong panalo ka na niya sa distrito mong yan. Diba? O yun nga lang, kung mauuto mo yung mga Pilipino, kayo mga Pilipino, pauuto po ba kayo? Porket binigyan kayo ng tupad, binigyan kayo ng akap-akap na yan. Kayo ho ba, boboto nyo yung congressman nyo? Alam nyo ho ba, pera nyo rin yan. Hindi naman ho sa kanila yan. Sila lang yung nagbibida-bida, pero pera nyo rin yan 21. Kaya lang, nung dumami na ang gustong sumama, nilimit na lang sa maximum ka na lang, maski ilang beses ka sumama, basta maximum ka na lang, 4 times 21, so 84 million. So yung dati pa pala, more than 4 times. Naku, grabe naman. So may mga 6 times, 7 times pa. Grabe. 6 times 20. Ang bira, oo. Ngayon, limitado na daw kasi ang dami ng gustong sumali. Ay, nako. Kayo talagang mga congressman, kayo ang halimbawa ng mukha ng korupsyon sa Pilipinas. Walang biro, kaya naman pala ang daming gustong tumakbong party list, no? Kaya naman pala ang daming kahit walang kwenta yung party list, basta lang maging congressman, ginagawa, di ba? Mantakin mo, meron akong nakitang party list dyan sa may EDSA. Patay na yung mama. Mukha pa rin niya yung nakapaskil dun. Utang inang yan. Sabi ko, respetuhin nyo naman yung patay na tao na yan. Patay na, ginagamit nyo pa para kayo makakuha ng 777. Diba? Kung makabangon lang siguro yung na yan, nabugbog kayo, napyongpang kayo ng ganyan. Opo, itong nababanggit po ninyong mga halaga, napupunta ito direkta mismo sa mga kongresista. Bukod pa ito doon sa mga malalaki nilang larawan at nilalagay doon sa pagdidistribute ng mga ng akap. O naman, iba pa yung epal nila. Iba pa yung pang-epal nila, syempre. Iba pa yung paparamdam nila sa mga tao na kumbaga parang sa kanila. Kumbaga mag-i-insinuate sila kung ano-ano mga sasabihin nila para... Parang gaganon. Gaganon-ganon. Sino may gusto ng 5,000 pesos? Ganon-ganon. Grabe ito si Magalong. Ito derechuhan na. Derechuhan na talaga. Romualdez, ano masasabi mo dito kay Magalong? Patatawag mo ba ito sa kamera? Gagawan mo ho ba ito ng kaso? Anong kayang magiging hakbang ng kamera dito? Ika-quadcom kaya ito? Hindi, ano sa tingin nyo? Kasi, alam mo naman, pag yung mga congressman nagsama-sama, pag nagkaisa-isa yan, yung mga pagmumukha ni barbers,
Ni Paduano, ni Abante, si Mr. Google, si Congressman Google. Di ba? Pag nagsama-sama yung mga yan, para alam mo kasi sila, pag inatake mo si Romualdez, magsasama-sama yung mga yan. Kakalabanin ka, gagawin ka ng mga kung ano-ano, tapos pag hindi nagustuhan sagot mo, contempt ka, kaya nila si Magalong? Hindi, sa tingin ninyo, kaya si Magalong? Itong tuwadcom na to? Ay, tingnan natin. Ang mga tao talagang indebted sa kanila. Oo. Tapos during the Sige nga, Barbers, sabihin mo nga, fake news ito si Magalong. Sige nga, patawag mo nga. Tingnan ko nga yung lakas ng loob mo. Baka yung lakas na naman ng loob mo, pang vloggers lang ang kaya mo. O, sabihin mo nga, fake news to si Magalong. Tingnan ko kung kaya mong ipatawag o puro ka lang daldal dyan. At ang kakayanin mo lang yung mga vloggers. during the actual na payout distribution, patuloy, mga kampanya pa. Dadalhin pa nila yung ibang mga kandidato nila para magsasalita muna bago payout. Eh, yung mga tao naman nababagot na. Ano ba to? Sabi, nababagot na sila siyempre. Kasi sa sistema namin, karamihan kami sa mga mayors good governance. Usually, during payout, pupunta lang kami doon for documentation. Pero we usually stay there for about 2 minutes lang. Ang sasabihin lang namin, itong pera na ito galing sa... Itong pera na ito, pasalamatan yung mga katabi nyo kasi yan yung, ang pera na ito galing sa mga taxpayers. Sa mga taxpayers, kaya pasalamatan yung mga katabi nyo at sa ganyan sa kanila galing. Kaya thank you for paying your taxes. After that, maalis na kagad kami. Hindi na kami sumasali doon sa payout. Opo. Trabaho na ng DSWD, yung City Social Welfare o yung DOLE. Yun ang trabaho nila yun. Sa kanila na yan. Very efficient naman nila. May sistema naman na maayos. Kaya lang kung minsan nakikipag-away pa itong mga congressman kasi pinagsasabihan din sila ng DSWD. Grabe ho yung binunyag ho ni Magalong dito sa dulo. Kaya panoorin nyo ito hanggang dulot. May sasabihin ako sa inyo sa dulo. At yung DOLE na bawal. Pero ini-insist pa rin nila na hindi, kami ang magawa. Kaya siyempre, hindi naman makaimik yung mga bata. Kaya, kumbaga, tolerance na lang. Oo, yun ang malungkot, Mayor, dito nga po sa ibinunyag po ninyo. Dahil lumalabas nga sa survey, maraming nagsasabing na naghihirap na sila. Yung ilang mga kongresista, marami, kung hindi man ilan, na kumukuha ng pera ng bayan. Mayor, gaano ba kahalaga? Paano ba natin ito mai-correct, maiwasto na yung ating mga kababayan ay hindi sila maniniwala doon basta-basta o kikilatisin nila itong mga kongresistang ito na kanilang iboboto, lalo na eleksyon ngayon? Pero kailangan malaman ng taong bayan na ganito yung scheme nila. Hindi pa yan ang ginagawa nila. Pag distribution, kukunin pa yung mga cellphone numbers, kukunin nila lahat, ililista lahat yan. No? Para pagdating na ng election, ite-text nila. Ganun eh. Ang sistema talaga para kunin lahat yung mga personal information about a particular beneficiary. Lalo-lalo na yung cellphone, kukunin nila lahat yung para ite-text nila. Kausap ko naman yung mga sources na gumagawa niyan. Kaya sila mismo nagkwento sa akin. Talagang kailangan ng taong bayan malaman nila na ito ba ang gusto yung sistema na... Ang kapal ng mukha, kinukuha pa yung cellphone para talagang i-text. Naghahanap pa kayo ng way para makampanya. Garapalan talaga ito mga animal na to. Pinapaasa na lang kayo instead na livelihood program. Tuturuan kayo para kapag hanap buhay kayo para maging sustainable siya, long term ang impact. Hindi na lang aasa ka na lang sa ayuda. Ang masama pa, yung ayuda, palalabasin pa nila na parang pera nila. Pangalawa, sa ngayon, panahon na to, yung pala nga nilalabas nito mga tiwaling mga corrupt na politician na to. Hindi pa nila nilalabas yung mga ninakaw nila, yung mga yung mga porsyento nila. Hindi pa nila nilalabas yung... May ninakaw pa. Tama. Ano kaya itong ninakaw? Tingnan ninyo kung sino itong congressman na ito, Yung tinutukoy niya ditong magnanakaw, Kayo na lang mag-comment dyan sa baba kung sino yung congressman na to. Ito palang nilalabas nila, itong mga ayuda na ito na galing na bigay sa kanila. No? Yung mga ninakaw pa nila, marami pa sila dyan, kontraktor pa. Nako, kontraktor!
Kilala nyo na kung sino yung kontraktor na yan, di ba? Oh. Papangalanan pa ba natin yan? Naku po, kilala na ho yan. Supplier pa. Oh, kontraktor na supplier pa. Ano ba yan? Supplier ba yan ng laptop? Ha? Supplier ba yan sa Parmali? Ano ba yan? Sino ba yung mga sinasabi mo, Mayor Magalong? Yung mga tatlo na eh. Triple whammy na eh. Oh? May porsyento na, sila pa yung contractor. Sila pa yung supplier. Naku po, triple whammy na. Kaya naman pala ang yaman. Kaya ang balita ko, bumili ng jet. Ha? Mantakin mo, contractor ka na, supplier ka pa, tapos pumuporsyento ka pa. Triple whammy nga. Tapos, lagi ka bang kasama sa sortie, so mininakaw ka na, as ininakaw mo na yung pera, kasi contractor ka, supplier ka, may percentage ka. Tapos, ninakaw mo na yung pera na yan, mantakin mo, meron ka pang pinamimigay na ilan? Ilang milyon yun? Siguro, mababa na siguro 100 milyon na pinamimigay mo at sasabihin mong, ako ang pag-asa dito. Ako ang buhay ninyo. Di ba? Puro ako. Kaya isipin nyo na lang kung gaano katindi na yung sistema. Ganyan nakakurap yung sistema, hindi na lang tayo inik. Tatahimik na lang tayo. Ano, 5 years from now, 10 years Wala from na. now, Ubus na, Mayor, ang ating pera. maghihirap. Wala na. Mga bata ngayon, mga generation ngayon. Yung mga future generations natin or young generations today, sila maghihirap. Saan pupunta pag nagkagulo? Saan pupunta itong mga kongrista? Sino unang lalayas sa ating bayan? Sa tingin nyo, sino unang lalayas? Nag-uunahan na pumunta sa airport para makaalis na kagad. Walang iba ko hindi yung... Nako, meron niya akong balita eh. Hindi ko na lang sasabihin sa inyo, pero... Tanginan tong congressman na to eh. Kupal to eh. Hindi, walang biro. Kupal ho talaga to. Ha? May balita ako eh. Nalaman ko ito dahil dun sa... Nako, dun sa abogadong kausap ko. Alam mo ba, itong si Congressman Toot. Congressman Toot. Meron ng biniling bahay yan sa ibang bansa, sa Switzerland. Para pagka siya ay, kasi marami ng kaso itong kinakaharap daw eh. Kasi kakasuhan din ito nung abogadong kakilala ko eh. Kasi mahilig magkaso to, kakasuhan din nila ng pagnanakaw. Sabi nila, babawiin nila lahat ng ninakaw nitong animal na to. Kaya bumili daw ng bahay ito sa ibang bansa para doon na daw tatakbo ito eh. Oo, walang biro. Oh, naku po, sino kaya ito? Pangalanan nyo nga o kilala nyo? Marami na rin silang naipon at may pundar sa ibang lugar. Ano? Nakabili na ng mga bahay doon. May tatakbuhan na sila. Sino maghihirap? Kilala ko kung sino yan, ha? Wag nyo akong Nako. Wag nyo akong piliti sabihin kung sino yan. Pero ako, hula ko, kilala yan ng aking mga subscriber. Uy, speaking of subscriber, mga kababayan, konti na lang, I think, check nga natin. Ano na lang, 3,000 na lang. At magwa 1 million subscriber na tayo. Beke naman. Ipa-New Year nyo na sa akin yan, ha? Regalo nyo sa New Year. Baka naman pwedeng sabihan nyo yung mga friendship nyo. Uy, subscribe naman kayo kay Banat Bayo. Para hindi kayo banatan. Hindi. Biro lang. Subscribe naman kayo kay Banat Bay kasi siya ang isa sa mga naghahatid ng tunay na balita sa Pilipinas. Marami naman dyan, yung iba nga lang fake news. Pero marami ho dyan na naghahatid ng balita. Yung mainstream media, wala na, di na natin maasahan yan. Pero sana ho, mag-subscribe po kayo at i-share nyo na rin ho itong channel na ito. Tayo na pinaasa nila, tayo ang may iwan dito, tayo maghihirap, tayo Yun talaga yun. Yung mga yan, lalayas lahat yung mga yan. Tama si sir. Nakakalungkot isipin. Opo. Mayor, dapat ba na ano ba
Bahagi ba talaga ng papel ng mga kongresista na sila'y Magnakaw? andoon mismo Siyempre. Kala ko yun ang tanong eh. Sorry naman. sa pagdidistribute ng AKAP? Hindi ho ba ito'y trabaho ng local government unit at mismo yung LGU ang nakakaalam sa kanilang mga nasasakupan? Dapat ganun na sistema, Jane, IJ. Dapat ganun talaga sistema, no? Ibigay sa DSWD o kaya sa DOLE, and then let DOLE or DSWD sila makipag-coordinate sa local government unit. Yung local government unit naman, dapat yung local chief executive, huwag pakialam. Pabayaan lang niya yung city social welfare niya o kaya yung kanyang peso dahil they know better kung sino. At huwag siya makikialam, huwag siya mag-i-influence kung sinong bibigyan. Ganun dapat ang sistema. Una-una, klarong-klaro naman sa ating constitution. Ano ba ang trabaho ng mambabatas? Hindi ba? Magnakaw. Hindi ba? Hindi ba yun? Kala ko yun ang trabaho ng mga congressman, magnakaw eh. Ay, hindi pala yun. Gumawa pala ng batas. Ay, kala ko yun eh. Gumawa ng batas. Yun lang. Paano ngayon na nangyayari na pagdating sa ayuda, sila yung nagdi-distribute? Sila pa ang kumukuha lahat. Na-allocate pa nila during the budget hearing. Pati sa BICAM pa, dadagdagan pa nila para sa kanila. Pangalawa, pagdating sa infrastruktura, nandun uli sila eh. At nakikialam uli. Ako nga, mismo ako, nakikita ko yung district engineer. Isipin mo, humingi ng approval sa congressman. Saan ka nakakita ng ganun? Bakit humingi yung district engineer? Saka ko na-realize, alam ko na kung sino namimili ng mga district engineer at mga regional director. Ako, sinabi ni Pangulong Duterte yan. Sino yan? Kung maaalala ninyo, meron daw isang congressman na pinapalipat-lipat niya yung isang DPWH district engineer kung saan meron siyang proyekto, kung saan meron siyang kontraktor. Pinapalipat-lipat niya yan. Bigyan ko kayo ng clue kung sino yan. Party list representative yan. Yan po ay gumamit ng isang sikat na party list ng isang sikat na pamilya. Kilala yan. At ang pagkaalala ko pa nga, isa yan sa pinakamaraming nakuhang boto. Isa yan. Ibig sabihin, nasa top yan, nasa top. Maalala nyo pangalan yan? Ngayon, tahimik na yan. Yumaman na yan eh. Dahil animal eh. Si Secretary Bunukan. Kundi ito mga mambabatas pala kasi kasabwat nila eh. Kasabwat nila. Kaya kita nyo yung mga bidding, puro mga rig. Nakakita nyo. Kaya substandard. Sino naghihirap? Taong bayan naghihirap. Sayang yung pera. Yan yung tinatawag na kaya substandard. Kaya ho nagkakabaha-baha dahil palpak. Pag bumaha, nasisira ho yung flood control. Ano ho yun eh. Meron naman po talaga silang proyekto. Yung flood control, pero yung flood control hindi ho pwedeng mabasa. Kasi nga substandard. So dapat tagtuyot lang gagamitin. Di ba? Gago! Ganun ang mga proyekto. O di kaya yung kanilang mga nilalagay-lagay sa bridge, alam mo yun, nasa gilid. Meron yan eh. Dinipine din ni Mayor Magalong yun, yung nasa gilid. Nilalagay yun pag kurbada, yung karsada. Parang yun eh. Pero kahit hindi kurbada, nilalagyan din nila. O, di ba? Kasi nga, malaki ang kickback doon. Ang masama pa, sila pa yung kontraktor. Tapos palalabasin nila na akala mo inosente sila. Pero kamag-anak pa nila, mga anak nila, asawa nila, mga in-laws nila. Yan. Kaibigan! Yung mga nagbigay sa kanila ng suporta during the election, yun ang yun po ang nila, binibigyan ng kontrata, tapos siyempre for the boys. Ngari, papasok mo si Paring Jose. Paring Jose.
Liga. Thank you sa suporta mo sa eleksyon. Oh. Dahil sinuportahan mo ako, sa iyo itong proyekto na ito. Pero paring mo siya, yung for the boys. Huwag mong kakalimutan. Magkano po ba yun? 60%. Ang gamitin mo lang 40. 60%? Pambira. Kaya, what do you expect kung bakit yung karsada natin? Sira-sira, di ba? O hindi pa sira, sisirain. Kaya lahat ng tulay, substandard, di ba ho? Dahil nga po sa 60%. Mga kontraktor pala. Gumagamit lang na ibang pangalan. So nakakalungkot isipin. Diba? Kung naalala ninyo, kahit yung naku, ayoko na lang magsalita. Naalala ninyo? Yung pinambili ng, naku, kamahal-mahal na, tapos, naku. Bakit kanyo? I-google ninyo. Nawala na, binaboy na nila yung sistema. Kaya, ito naman pagkuan namin, ito naman mga ikinisiwalat namin, mga katotohanan na nangyayari. Hindi naman para ibagsak ang gobyerno o kaya ibagsak ang ating presidente. Gusto natin maging successful si presidente. Kasi nga siya mismo nagsabi sa akin I want to redeem the name of my father. Kaya kailangan tulungan natin siya. Kasi kung di natin tulungan si presidente, binabayaan natin bumagsak. Babagsak talaga yung ekonomiya natin, babagsak lahat. Kaya tulungan natin. Then the only way na may tulungan natin sa kanya is malaman niya yung mga katotohanan nangyayari sa kapaligiran niya. Tama ba ako, Jay? Yes, sir. Bago ko lang ipasa kay Partner Admiral Mayor, ano ho ba yung mensahe nyo na lang doon sa nagsasabi na sa halip na punahin nyo na lang daw at suportahan na lang itong ginagawang programa ng pamahalaan at hindi daw... Ako sasagot, gago ba siya? Kung sino man yung nagsabi niyan, ba't di nila suportahan? Gago ba kayo? Susuportahan ng pagnanakaw? Tarantado pala kayo eh. Anong parang kasi may mga nagsasabi daw kay Mayor Magalong, just go with the flow, ika nga. Magsama, gusto mo ng kickback? Sabihin mo lang. Sali ka sa amin. Yun yan dating antatapang ng apog yung kala mo, yabang-yabang, kala mo makapo na. Ngayon, wala na, tumahimik na. Bakit? Siguro nakatanggap yun. O di kaya gagamitin sa, alam mo na, kandidato sa darating na 2025. Kaya tumahimik, kasi nga nakatanggap. Kailangan niya ng pera pangampanya. Kaya yan ang sinasabi ko sa inyo na isang bagay na hindi at ayaw gawin ng banateros as much as, alam mo, marami nag-iengganyo sa amin. Tumakbo, party list, ganyan-ganyan. Alam mo, ayoko kasi madudumihan Di ba ho? Kesa na, kasi nga may ugaling ganyan sa Congress yung hindi, sumali ka na lang sa amin kung ayaw mong sipain ka namin, kasuhan ka namin, imbentohan ka at siraan namin ng iyong imahe. Ganyan yung ginawa kay Tebes Dahil alam nilang si Tebes alam mo naman, taga yan, malapit din sa mga Duterte yan. Kaya nila ginanyan yan kasi alam nilang hindi sila sasantuhin ni Tebes pagdating sa nakawan. Hindi ko sa sinasabing pero meron ho kasing yan may pera na ho kasi talaga yan Alam naman po natin mayaman po yan si Tebes at sa ibang niya hindi naman ho sa pero sa ibang bagay niya nakukuha yan. Alam naman natin kung saan niya kilala yan si Congressman Tebes. Kaya hindi niya kailangan na sumipsip dyan sa speaker. Kaya dinali ho siya dyan Ang early ng dinali na ho kagad siya dyan. Pinatanggal na kagad. Bantakin mo Saka nakakita na ginawa ka na kagad terorista. Mas ginawa ka pang terorista kaysa doon sa mga talagang terorista ng Pilipinas. Yung isa nga anak ka ng animal. Convicted nga Hindi sinisipa Hindi alam mo sa akin ito. Kung talaga seryoso sila na may kasalanan nito si Tebes, ito nga si Tebes puro akusasyon lang. Wala pang napatunayan. Ito, convicted na, hindi pa tanggalin. Anong tawag mo doon? Di ba isang malaking katarantaduhan po yun? Yun kasi nangyayari. Pag pumasok ka dyan, talagang, sakay ka lang sa alon, ika nga. Yan ang sinasabi ngayon kay Magalong. Sumakay ka lang sa alon.
Di ba, sigurado naman kailangan mong kumandidato sa susunod eh. Di, sama ka para meron kang budget. Ay, i-politicize. Ano ho ba yung sasabihin niyo po sa kanila? Tama ba yung mali, i-condone natin?